Sa ilalim ng maliwanag na kabilugan ng buwan, isinilang ang isang batang lalaki sa gitna ng isang liblib na baryo sa kabundukan ng Mindoro. Siya'y si Adlaw, anak ng isang babaylan na si Luwalhati at isang engkantong nagngangalang Dayaw. Ang kanyang kapanganakan ay inakala ng kanyang ina na biyaya mula sa kalikasan, ngunit ito rin pala ang magiging simula ng isang sumpang magdadala ng dilubyo sa kanilang buhay. Sa araw ng pagbibinyag ni Adlaw, isang mahiwagang punyal ang biglang lumitaw mula sa gitna ng altar ng kanilang tahanan. Napabalutan ito ng makikinang na ukit at tila bumubulong ng mga lihim ng mundo ng kadiliman at liwanag. Ayon sa matandang engkanto, ang punyal ay tinatawag na binukot ng banwa, ang nag-iisang sandata na kayang pumuksa sa mga nilalang ng gabi tulad ng aswang, gabunan, tiktik, awok at wakwak. Ngunit kasabay nito ay isang babala. Ang sino mang may tangan ng punyal ay ituturing na mortal na kaaway ng lahat ng nilalang ng tilim. Lumaki si Adlaw sa ilalim ng gabay ng kanyang ina at ng mga engkanto. Sa edad na 16, natutunan niyang hawakan at gamitin ang punyal bilang sandata. Sa bawat talim nito, tila dumadaloy ang kapangyarihan ng lupa, langit at tubig. Ngunit habang lumalakas si Adlaw, unti-unti ring nararamdaman ng mga nilalang ng kadiliman ang kanyang presensya. Magsisimula na ang kanilang paghahanap. Sa katahimikan ng isang gabing punong-puno ng alingangaw ng mga kuliglig, napukaw si Adlaw mula sa kanyang pagtulog. May isang kakaibang lamig na bumalot sa hangin, isang sinyalis na paparating na ang panganib. Sa di kalayuan, narinig niya ang mga mahabang ungol ng mga tiktik. "Adlaw, oras na," pabulong na sabi ng kanyang ina habang inihaabot ang mahiwagang punyal sa kanya. "Nararamdaman ko ang galaw ng dilim. May darating ngayong gabi. Angkan ng mga gabunan. Sila ang unang tatangkang tumapos sa atin." Puno ng kaba, ngunit may tapang na bumubukal sa kanyang puso. Tumindig si Adlaw at hinanda ang sarili. Sa labas ng kanilang tahanan, unti-unting lumilitaw ang mga anino ng mga gabunan. Matatalim ang kanilang ngipin, mahahaba ang kanilang mga kuko, at nagbabaga ang kanilang mga mata. "Luwalhati, ibigay mo sa amin ang punyal at walang masasaktan," sigaw ng pinuno ng mga gabunan. "Hindi niyo makukuha ang binukot ng banwa. Wala kayong karapatan dito," sigaw ni Luwalhati. Mabilis na umindak si Adlaw sa gitna ng kagubatan. Sa bawat takbang, dinig niya ang bulong ng punyal na nagtuturo kung saan niya itututok ang kanyang pag-atake. Ang unang gabunan na sumugod ay nagkalasog-lasog sa isang hampas ng punyal. Ang iba ay nag-aatubili, ngunit alam nilang hindi sila pwedeng umatras. Sa gabing iyon, nabinyagan ang punyal sa dugo ng mga nilalang ng dilim, ngunit kasabay nito ay isang malalim na sumpa ang nagising, ang sumpa ng paghihiganti mula sa buong angkan ng gabi. Sa sumunod na mga araw, naging mas mahigpit ang pagbabantay ni Adlaw sa kanilang paligid. Hindi lamang mga gabunan ang nagbabanta sa kanilang pamilya, ang mga tiktik, awok at wakwak ay unti-unting nagkakaisa upang tapusin siya. Isang gabi, dumating si Baylan, isang matandang ermitanyong kilala sa kanilang baryo bilang tagapagsalaysay ng mga sinaunang alamat. "Adlaw, ang punyal na hawak mo ay hindi lamang sandata. Isa itong susi. Isang susi na maaaring magtulak sa balanse o magdala ng tuluyang kapahamakan. Kung magagamit ito ng mali, hindi mo lamang mapapatay ng dilim, kundi pati ang liwanag." Bagamat naguluhan, nagpatuloy si Adlaw sa kanyang pagsasanay. Nakilala niya rin si Daga, isang batang lalaki mula sa baryo na nawalan ng pamilya dahil sa mga aswang. Si Daga ay naging kaibigan niya, ngunit ligid sa kaalaman ni Adlaw, isa itong espiya ng mga nilalang ng gabi. Habang lalong tumitindi ang mga pag-atake, natuklasan ni Adlaw
ang isang mas nakakagulat na katotohanan. May kasunduan noon ng mga babaylan at mga engkanto na hindi dapat magkaroon ng ugnayan. Ang kapanganakan niya ay isang balagbag sa kasunduang ito. Kaya't nais din siyang tapusin ng ibang engkanto upang ibalik ang balanse sa mundo. Sa kasukalan ng gubat, nakaharap ni Adlaw ang isang pangkat ng mga tiktik. Ito ang kanilang unang malaking labanan matapos ang paglusob ng mga gabunan. Ang mga tiktik ay matatalino at mabilis. Mga nilalang na kayang sumalakay mula sa ere at sa lupa. Kung talagang anak ka ng liwanag, patunayan mo, sigaw ng isa sa mga tiktik habang sumugod ito. Sa unang pagkakataon, ginamit ni Adlaw hindi lamang ang kanyang punyal, kundi ang kanyang kapangyarihang namana mula sa kanyang amang engkanto. Sa pamamagitan ng isang sigaw, pinukaw niya ang lakas ng hangin. Ang mga tiktik ay tinangay at sinira ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi ito sapat. Sa huling bahagi ng labanan, nalaman niya ang pinuno ng mga tiktik ay si Daga, ang batang kanyang pinagkatiwalaan. Adlaw, kahit anong gawin mo, hindi mo maiwasang mabigo. Ikaw ang dahilan ng ating pagkawatak-watak. Ang liwanag mo ang sisira sa mundo, sigaw ni Daga bago ito tuluyang nawala sa dilim. Nag-iwan nito ng mas mabigat na tanong sa puso ni Adlaw. Ang punyal ba ay talagang biyaya o isang sumpang magdadala ng kapahamakan sa lahat ng nilalang, liwanag man o dilim? Sa gitna ng gabi, habang tahimik ang lahat, dumating ang matandang babaylan na si Apo Binalot, isang tagapag-alaga ng mga lihim ng kanilang lahi. May dalang makalumang aklat. Pinuntahan niya si Luwalhati at Adlaw. Nararamdaman ko, Adlaw, ikaw ang bunga ng isang kasalanan. Ngunit maaari rang ikaw ang maging lunas, sabi ni Apo Binalot habang nilalapag ang aklat sa harap nila. Binuksan niya ang pahina na naglalaman ng isang sinaunang kwento, ang kwento ng sumpa ng kanilang pamilya. Matagal nang may alitan ang ating mga ninuno sa mga nilalang ng dilim. Ngunit ang pinakamalaking kasalanan ay ginawa ng ang isang ating mga babaylan ay nagnais ng kapangyarihan ng mga engkanto. Ang kapanganakan mo, Adlaw, ay naging tanda na bumalik ang alitan, sabi niya. Sa loob ng aklat, nabanggit ang isang propesiya. Isang anak ng liwanag at dilim ang magpapasya ng kapalaran ng mundo. Kung pipiliin niya ang liwanag, mawawala ang balanse. Kung pupiliin niya ang dilim, lulubog ang lahat sa kadiliman. Hindi makapaniwala si Adlaw. Ako? Ako ang sinasabi ng propesiya? Hindi ko naman hinihingi ito, galit niyang sabi. Ngunit bago siya makapagtanong ng higit, isang malakas na ungol ang gumising sa buong baryo. Ang mga wakwak ang sumalakay. Nilalapan nila ang bawat tahanang madadaanan nila habang hinahanap ang punyal na tangan ni Adlaw. Hindi nag-aksaya pa ng oras si Adlaw. Hinanda niya ang punyal at mabilis na sumugod palabas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tila bumibigat ang punyal sa kanyang kamay. Ang bawat takbang niya ay puno ng kaba. Ngunit sa kabila nito, naroon ang kagustuhang ipagtanggol ang kanyang pamilya at mga kabaryo. Kasama ni Adlaw si Luwalhati at Apo Binalot. Ang tatlo ay nagtatag ng isang panandaliang depensa laban sa mga wakwak gamit ang mga namakalumang ritual at orasyon. Sa bawat galaw ni Adlaw, tila nagiging bahagi ng kanyang katawan ang punyal na parang may sariling isip. Adlaw, tandaan mo, ang mga wakwak ay hindi lamang umaasa sa lakas ng kanilang katawan. Ang kanilang lihim ay nasa kanilang anino, sigaw ni Apo Binalot. Napatingin si Adlaw sa mga anino ng wakwak na gumagapang sa lupa. Doon niya napansin na tila mas makapangyarihan ang mga anino kaysa sa kanilang pisikal na anyo. Ginamit niya ang kanyang punyal upang wasakin ang mga ito. Sa bawat hampas sa anino, nagkakaroon ng apoy na sumusunog sa nilalang ng dilim. Sa huli, nanaig si Adlaw, ngunit alam niyang ito ang pansamantalang tagumpay lamang. Adlaw, sabi ni Luwalhati, mas malalaking pagsubok ang darating.
Ang mga wakwak ay isa lamang sa mga alagad ng kadiliman. May paparating na mas malakas na kalaban. Sa gitna ng kanilang pagpapahinga, isang engkanto ang dumating mula sa kagubatan. Siya si Amahan, isang tagapagbantay ng hangganan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Matangkad, may mahaba at pilak na buhok at tila nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit. Adlaw, ikaw ay panganib hindi lamang sa mga nilalang ng dilim, kundi pati na rin sa mundo ng mga engkanto. Ang punyal na hawak mo ay hindi dapat napunta sa isang kalahating mortal, sabi ni Amahan. Nagulat si Adlaw sa sinabi ng engkanto. Ano ang ibig mo sabihin? Akala ko ang punyal na ito ay para protektahan ang aming lahi. Sumagot si Amahan. Ang punyal ay sandata ng balanse, ngunit sa kamay ng isang hindi pa handa, maaari nitong sirain ang kaayusan. Ang iyong dugo, ang dugo ng isang immortal at engkanto, ay ang dahilan kung bakit nagkakagulo ngayon. Ngayon, ako ang magtatapos sa sumpang ito. Hinugot ni Ama ng isang mahabang sibat na kasing liwanag ng araw. Tumayo sa harap ni Adlaw, handang sugurin ito. Ngunit bago pa man sila maglaban, biglang bumukas ang lupa at isang nilalang na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga wakwak ang lumabas. Ito ang hari ng dilim, si Gahom, ang pinuno ng lahat ng aswang, tiktik at gabunan. Tigil mo na inyong away. Narito ako upang kunin ang punyal. Walang sino man ang dapat humawak niyan, lalo na ang isang kagaya mong kalahating tao, sigaw ni Gahom. Napilitang magkaisa si Amahan at si Adlaw upang labanan ang bagong banta. Sa gitna ng laban, naramdaman ni Adlaw ang tunay na kapangyarihan ng punyal. Ito ay hindi lamang isang sandata, kundi isang simbolo ng kanya kakayahang ipagtanggol ang parehong mundo ng tao at engkanto. Ang labanan ay naging mas madugo kaysa sa inaasahan. Sa bawat hampas ng punyal, unti-unting nababasag ang makapangyarihang anino ni Gahom. Ngunit sa huli, isang mabigat na tanong ang dumating kay Adlaw. Handa ba siyang isakripisyo ang kanyang pagkatao upang ganap na maging tagapagtanggol ng liwanag? Habang nakikipaglaban si Adlaw kay Gahom, unti-unti niyang nararamdaman ang misteryosong pwersang nagmumula sa punyal. Ang bawat saksak niya ay tila may sariling buhay. Lumilikha ng liwanag na tumututok sa anino ng hari ng dilim. Ngunit sa bawat hampas, nararamdaman din niya ang kapangyarihan ng punyal na unti-unting sumasakop sa kanyang katawan. Adlaw! Sigaw ni Amahan habang nilalabanan ng iba pang mga alagad ni Gahom. Kapag nagpadala ka sa kapangyarihan ng punyal, mawawala ang sarili mong pagkatao. Isa kang magiging bahagi ng sumpa. Ngunit hindi nakinig si Adlaw. Sa bawat salpukan nila ni Gahom, mas lalong nagiging matalim ang sugat ng hari ng dilim. Ngunit mas lalong dumidilim ang liwanag ng punyal. Ano ang gagawin mo, anak ng liwanag? Patuloy kang lalaban? Ngunit hindi mo naiintindihan kung ano ang kapalit, sabi ni Gahom. May ngisi sa kanyang dugo ang muka. Ang punyal ay hindi para sa'yo. Isa itong kapangyarihan hindi kayang ariin ng isang nilalang lamang. Narinig ni Adlaw ang mga babala, ngunit sa kanyang isip ang kaligtasan ng kanyang baryo, ng kanyang ina at ng mga inosente ang mas mahalaga kaysa sariling kaligtasan. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka, sigaw niya habang isang huling hampas ng punyal ang tumama kay Gahom. Binasag ang kanyang anino at tinuluyang tupukin ang kanyang anyo. Nang mapuksa si Gahom, nagkaroon ng katahimikan, ngunit biglang bumigat ang paligid. Ang liwanag mula sa punyal ay biglang nagdilim at ang isang mahiwagang tinig ang narinig ni Adlaw mula sa kanyang isipan. Adlaw, ginamit mo ako para sa liwanag. Ngunit sa paggamit mo, isinuko mo ang balanse. Ikaw ngayon ang susunod na magdadala ng sumpa. Pagkatapos ng laban, bumagsak si Adlaw sa lupa. Nararamdaman niyang mabigat na enerhiyang nagmumula sa punyal na tila nakakadina na sa kanyang katawan. Tinangka niyang bitawan ito,
ngunit hindi niya magawa. "Ano ang nangyayari sa akin?" tanong niya habang hawak ang kanyang punyal. Tumakbo ang kanyang ina, si Luwalhati, ngunit natigilan ito nang makita ang pagbabago kay Adlaw. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag na parang apoy at ang kanyang balat ay nagkaroon ng tila itim na ugat na gumagapang mula sa kanyang kamay. "Adlaw!" sigaw ni Luwalhati, luhaan. "Ito ang kapalit ng paggamit ng punyal. Ang kapangyarihan iyon ay hindi ginawa para sa isang nilalang lamang. Ngayon, ikaw ang nagtagapagdala ng sumpa." Samantala, si Aman ay tahimik na nakamasid. Lumapit siya kay Adlaw, dala ang kanyang sibat at itinuro ito sa binata. "Adlaw, ito ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ikaw ang magiging target ng parehong liwanag at dilim. Ang mundo ng tao at engkanto ay parehong maghahangad ng iyong pagbagsak." Habang iniintindi ni Adlaw ang kanyang kalagayan, biglang naramdaman niya ang isang pamilyar na enerhiya. Sa di kalayuan, nakita niya si Daga, ang batang kanyang pinagkatiwalaan noon na ngayon tila mas malakas at mas puno ng galit. "Adlaw!" sabi ni Daga. Ang boses nito ay mas malalim kaysa dati. "Hindi ka tagapagligtas. Isa kang sumpa sa ating lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng pamilya. At ngayon, oras na para tapusin kita." Mabilis na sumugod si Daga. Ngayon ay may hawak na sariling sandata. Isang itim na sibat na gawa mula sa buto ng mga nilalang ng dilim. Nagtagpo ang punyal ni Adlaw at sibat ni Daga at ang kanilang laban ay nagliyab ng enerhiyang yumanig sa lupa. Ang labanan ni na Adlaw at Daga ay hindi lamang pisikal. Sa bawat salpukan ng kanilang mga sandata, ang kanilang mga boses ay nagtatalo tungkol sa kanilang mga paniniwala. "Hindi mo naiintindihan, Daga. Ang ginagawa ko ay para sa lahat. Ayokong magsakripisyo ang mundo sa mga nilalang ng dilim," sigaw ni Adlaw. "At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan magdesisyon para sa lahat? Hindi mo ba nakikita ang kapangyarihan mo ay nagiging kasiraan? Ang baryo natin, ang pamilya ko, lahat sila ay naging biktima ng propesiyang ikaw ang may dala," sagot ni Daga na puno ng galit. Habang lumalaban sila, unti-unting napansin ni Adlaw na ang kapangyarihan ng kanyang punyal ay nawawala. Ang dating nagniningning na liwanag nito ay tila nasisipsip ng sibat ni Daga. Sa huling sagupaan, natamaan si Adlaw ng sibat sa kanyang balikat at siya'y napaluhod. Sa puntong iyon, dumating si Luwalhati at si Apo Binalot. Ginamit nila ang huling lakas ng kanilang orasyon upang mapigilan si Daga. Tumigil ang laban, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon. "Adlaw, hindi pa tapos ang iyong laban. Ngunit tandaan mo, sa bawat kapangyarihang iyong ginagamit, may kabayaran ito. Ngayon, oras na upang harapin ang mas malaking katotohanan," sabi ni Apo Binalot. Sa kanilang kalagitnaan, isang portal ang biglang bumukas sa lupa. Lumabas mula rin rito ang isang nilalang na hindi nila inaasahan. Isang nilalang na binuo ng parehong liwanag at dilim. "Adlaw, ako ang tunay na tapagbantay ng balanse. Ang iyong pagkapanganak ay labag sa batas ng kalikasan. Ngunit ikaw rin ang susi sa pagpapanumbalik ng kaayusan. Oras na upang pumili ka. Isakripisyo mo ba ang iyong sarili para sa balanse o ipaglalaban mo ang sariling prinsipyo kahit pa magdulot ito ng kaguluhan?" sabi ng nilalang. Sa harap ng tanong na ito, si Adlaw ay napilitang huminto at mag-isip. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataong suriin kung ano ang tunay niyang layunin sa hawak niyang kapangyarihan. Napako ang lahat sa katahimikan. Ang nilalang na binuo ng liwanag at dilim ay nagbigay ng napakabigat na tanong kay Adlaw. Isang tanong na hindi lamang tungkol sa kanyang sarili, kundi sa kapalaran ng lahat ng nilalang sa mundo. "Hindi ko alam kung ano ang tamang sagot," sabi ni Adlaw habang hawak ang kanyang punyal. Nanginginig ang kanyang kamay. "Ang tanging alam ko lang
ay ayokong masaktan ang mga taong mahal ko. Ayokong bumagsak ang liwanag o ang dilim. Pero paano ko ito magagawa kung ako mismo ang sanhi ng kaguluhan? Lumapit si Luwalhati, luhaan ngunit matapang. Adlaw, anak, hindi mo kailangan magpasa ng lahat ng bigat ng mundo. Ang puso mo ang magsasabi kung ano ang tama. Hindi sa kapangyarihan ng punyal, kundi sa paniniwala mo sa iyong layunin. Habang nagsasalita si Luwalhati, unti-unting lumiliwanag ang punyal, tila nararamdaman nito ang paghihirap ng damdamin ni Adlaw. Ang liwanag ng punyal ay naglaho at ang talim nito ay tila naging bahagi ng kanyang kamay. Nararamdaman niya ang bigat at init ng punyal na parang nagiging isa na sila. Ako ang susi, hindi ang punyal, hindi ang kapangyarihan ko, kundi ako mismo. Ako ang dapat magdala ng balanse, bulong ni Adlaw. Humakbang si Adlaw papunta sa nilalang ng liwanag at dilim. Ang nilalang ay ngumiti. Tila nakakita ng kasiguraduhan sa binata. Kung tunay kang naniniwala na ikaw ang susi ng balanse, kailangan mong buksan ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit tandaan mo, ito'y may malaking kapalit. Ano ang kapalit? Tanong ni Adlaw. Bilang tagapagpadala ng balanse, mamawala ka sa parehong mundo. Hindi ka na maaaring tumapak sa mundo ng tao o ng engkanto. Magiging bantay ka ng dalawang mundong ito. Ngunit hindi ka maaaring magkaroon ng buhay tulad ng dati, sagot ng nilalang. Napaluhod si Adlaw. Ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Nais niyang makapiling ang kanyang ina, ang baryo at ang mundo ng kanyang nakilala. Ngunit sa kabila nito, alam niyang mas mahalaga ang kapayapaan para sa lahat kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Tinatanggap ko. Kung ito ang kailangan upang matapos ang digmaan, handa akong isakripisyo ang sarili ko, mahinang sabi ni Adlaw. Sa kanyang mga salita, biglang nagliyab ang punyal. Ang kanyang katawan ay bumalot ng liwanag at dilim, at mula sa kanyang puso ay bumukas ang isang malaking portal na nakakabit sa mundo ng tao at ng mga engkanto. Adlaw, sigaw ni Luwalhati, ngunit isang pilit na ngiti ang kanyang ibinigay sa ina. Ma, ito na ang tadhana ko. Hindi ko kayo pababayaan. Pagpasok ni Adlaw sa portal, nagbago ang lahat. Ang kanyang katawan ay naging bahagi ng balanse. Kalahati ng kanyang anyo ay liwanag at kalahati ay dilim. Sa kanyang kaliwang kamay ay ang punyal na nag-aapoy ng liwanag at sa kanan ay isang aninong sandata na kumakatawan sa dilim. Tumayo siya sa gitna ng walang hanggang agwat ng dalawang mundo. Sa harap niya ay ang pintuan patungo sa mundo ng mga tao at sa likod niya ay ang pintuan ng mga engkanto. Dito siya mananatili ang tagapagbantay ng balanse. Sa baryo, si Luwalhati ay nagpatuloy bilang babaylan. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa mga tao at sa pag-aalala sa kanyang anak na si Adlaw na naging alamat sa kanilang lugar. Si Amahan, ang engkanto na dating niya isang patayin, ay naging isa sa mga tagapagsalaysay ng kwento ni Adlaw sa mundo ng mga engkanto. Bagamat wala na si Adlaw sa kanilang tabi, ang kapayapaan ay bumalik sa dalawang mundo. Ang mga nilalang ng dilim ay unti-unting tumigil sa pananalakay at ang mga engkanto ay nananatili sa kanilang daigdig. Ngunit sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, makikita sa kalangitan ang anyo ng isang binata na kalahati liwanag at kalahating dilim. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing si Adlaw iyon, nagbabantay mula sa itaas upang tiyakin na ang balanse ay nananatili magpakailanman. Sa walang hanggang agwat sa pagitan ng dalawang mundo, natutunan ni Adlaw ang bagong layunin ng kanyang pagiging tagapagbantay. Sa una, ang katahimikan ng lugar ay tila isang pagpapala, ngunit unti-unti niyang napapagtanto
na ang balanse ay hindi isang bagay na kusang nananatili. Isang araw, nagising si Adlaw sa isang malalim na panginginig sa lugar na kanyang binabantayan. Mula sa pintuan ng mundo ng tao, lumabas ang malalaking bitak. Tila sinisira ng isang puwersang hindi niya may paliwanag. Sa pintuan naman, ang mundo ng mga engkanto. Nararamdaman niya ang malakas na agos ng enerhiya na tila isang puwersa ang nagtatangkang buksan ito mula sa loob. Tila hindi pa rin tapos ang laban, sabi niya sa sarili. Hawak ang kanyang punyal at ang aninong sandata sa magkabilang kamay. Mula sa bitak ng pintuan ng mundo ng tao, isang pamilyar na boses ang narinig ni Adlaw. Adlaw? Mahina, ngunit puno ng galit at tinig na iyon. Hindi sapat ang ginawa mo. Ang balanse ay isa lamang katang isip. Ang bawat pondo ay laging maghahangad ng higit. Laking gulat ni Adlaw nang mula sa pintuan ay lumabas si Daga. Ngayon ay ganap ng napasakamay ng dilim. Ang katawan niya ay nabalot ng itim na usok at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. Sa kanyang likuran, may humigit kumulang 100 nilalang ng dilim, mga bagong anyo ng wakwak, gabunan at awok na higit pang mas nakakatakot kaysa dati. Daga! Akala ko tapos na ang lahat. Ano pang hinahangad mo? Sigaw ni Adlaw. Tumawa si Daga. Hindi ko hangad ang balanse tulad mo. Ang hangad ko ay magapi ang dalawang mundo at gawing akin ang lahat. Ang balanse ay nagpapahirap sa parehong tao at engkanto. Kaya't sisirain ko ito. Kasama ka! Sa kabilang dako, ang puwersa sa pintuan ng engkanto ay patuloy na naglalabas ng malalakas na enerhiya. Bumukas ito ng bahagya at mula rito ay lumabas ang isang matandang engkanto na may anyong halimaw, si Dungaw, isang dating tagapangalaga ng engkantadong mundo na itinapon dahil sa kanyang kasakiman sa kapangyarihan. Adlaw, hindi mo kayang hawakan ang balanse mag-isa. Kami ang mga engkanto ay hindi kailanman sumang-ayon sa ideya ng pantay na kapangyarihan sa mga tao. Kung nais mong pigilan ang kaguluhang ito, kailangan mong tumabi at hayaan kami ang maghari, sabi ni Dungaw. Nagpantigantingan ni Adlaw sa sinabi ni Dungaw. Hindi ko papayagan na manaig ang kapangyarihan ng isa sa dalawang mundo. Ang balanse ay ang tanging daan sa kapayapaan. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat ngayon. Kailangang harapin ni Adlaw ang dalawang persa, si Daga na nangunguna sa hukbo ng dilim at si Dungaw na nagnanais sakupin ang parehong mundo ng tao at engkanto. Nagsimula ang labanan sa gitna ng agwat. Si Adlaw, gamit ang kapangyarihan ng liwanag at dilim, ay sinubukang labanan si Daga at ang kanyang hukbo. Sa bawat galaw ni Daga, naglalabas siya ng itim na enerhiyang sumisira sa espasyo. Ngunit ang punyal ni Adlaw ay naglalabas ng liwanag na kayang supilin ng dilim. Habang abala si Adlaw kay Daga, nararamdaman niya ang biglang paggalaw ng enerhiya mula sa likod. Si Dungaw ay nagsimulang palawakin ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng pintuan ng engkanto. Isang malaking nilalang na yari sa mga ugat at bato ang lumabas mula sa pintuan. Sumisimbolo sa lakas ng kalikasan na kontrolado ni Dungaw. Dubling hirap ang nararanasan ni Adlaw. Napagtanto niya na kung hindi siya gagawa ng paraan upang pagsabayin ang paglaban sa dalawang kalaban, tuluyang mawawasak ang balanse. Punyal ng liwanag, bigyan mo ako ng lakas, sigaw niya at biglang lumiwanag ang kanyang buong katawan. Ang kanyang anyo ay naging ganap na simbolo ng balanse. Ang kaliwang bahagi niya nagniningning ng liwanag at ang kanan ay naglalabas ng aninong enerhiya. Habang lalong umiigting ang laban, naisip ni Adlaw ang sinabi noon ng nilalang ng balanse. Ang tagapagpadala ng balanse ay hindi dapat maging bahagi ang alinman sa mundo. Naisip niyang maaari ang kanyang pag-iral mismo ang magpapahirap sa balanse.
Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tumigil siya sa gitna ng labanan at itinaas ang kanyang punyal. Sa harap ng dalawang pirsang naglalaban, sinabi niya, "Kung ako ang nagiging sanhi ng kaguluhan, ibibigay ko ang aking sarili sa balanse upang tuluyan itong bumalik." "Anong ginagawa mo?" sigaw ni Daga habang si Dungaw ay natigilan. Napanganga sa nakikita niyang liwanag mula kay Adlaw. Itinusok ni Adlaw ang punyal sa kanyang dibdib at sa sandaling iyon ang kanyang katawan ay sumabog sa enerhiya. Ang liwanag at dilim ay biglang naghalo at isang napakalaking liwanag ang bumalot sa buong espasyo. Pagkalipas ng liwanag, nagising si Luwalhati sa baryo. Napansin niyang tila mas payapa ang paligid, wala na ang anumang banta ng mga wakwak o nilalang ng dilim. Ang mga engkanto naman ay nanatiling nasa kanilang mundo, walang ginawang pagsalakay. Sa gitna ng baryo, isang puno ang biglang tumubo, ang pinakamataas at pinakamaganda sa lahat. Sa ilalim ng punong ito, may isang maliit na altar na yari sa liwanag at anino. Ang balanse ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng sakripisyo. Siya na ang nagbigay ng lahat, ay mananatili sa pagitan ng liwanag at dilim. Si Adlaw ay